natin sa ating laban. And this is it. Game number 3, wala nang itatagal pa. Pero mukhang mapapalipad si Sanji ng napakabilis. We are still at minute number 1 here. At kadalasan naman ay partagulan sa mid lane ng ating Nako. Kasabi niyo lang, Bartagulan. Anito na. Wow. Ang Bagkaltok din, forcing out the flicker this early onto Sanji. Tapos, pwede pa sumunod. Kyle! Anito na kasi inabutan ng Ibon. Sayang. Beating the red light na sana para kay Kyle TC. Pero mukhang beating the JP pala ang hinahanap nila. Sabay swerve dun, no? Paliko. And 14 Falcons, that's numerous violation. Pero yun naman yung right nila para sa laban ito. I can say that's moral na nakita nyo. Yung definition ng moral ay nakita natin for the first minute. Napaka-aggressive ng Team Falcons. Ito yung na-miss natin sa kanila every single time na nakikita na silang maglaro. And with that force flicker, para kay Sanji, limited yung pwede nang gawin in 80 seconds. Kayang magmalalim ngayon ng Team Falcons kasi hindi pwedeng, hindi pwedeng mawala sa paningin nila itong si Sanji dahil wala nang flicker to. At saktong-sakto, lalabas na rin ang unang bagong maya-maya lamang. At I think it will take around 15 or 20 seconds bago bumalik ang flicker dito ni Sanji. Yes. And this will be very important considering na si Ferds ay isang lapu-lapu na talagang kumakain ng mages na walang flicker. Diba, dire-diretso lang nga, pwede nyo pasukin sa loob. Kapag nagamit pa yung wings by wings, enough info yon para sa TS at Falcons rather na okay, lumipad na, wala nang paraan para matakasan kanyan. At sakto, magandang intel yun kung sakali. Kaya ngayon, bandang tasa naman, it's going to be Sanford yet again. Ang difference kay nandyan agad si JP. This is why I've mentioned talaga important din yung adjustment in terms of the game and playstyle dito nila Daddy Wow. JP. Pero final slash onto 2 members. What a delay and what a quick of dito. Pero sumama na rin si JP activating the Revitalize. What a dodge there. Susunod pa rin ang Wild One. Aabot dito si Sanji with a feathered Earth Strike. Back away muna ang Falcons. Pero teka lang si Few nag-aanap ng angulo. Ay, wow! Super Marco from downtown! At mukhang rekta na rin tayo ng Turtle. Literal men, tumira ng tres at sa pool si Sanford doon sa process and it's now Falcons getting the lead plus the turtle na hawak pa nila. Ibang klase ang nagiging way ng Falcons para kunin ang lead this early. Nakita naman natin so far, nakala ko hindi nila susundan pero Super Marco has greater ideas and mapabuti pa sa kanila yon. First blood, first turtle. Oo, tapos na sa gold laner pa napunta. At sobrang malabong mangyari yun dahil kadalasan absent ang mga gold laner sa first turtle fight. Pero alam mo naman, when you're playing this Moscow, meron ka talagang tinatawag na global presence. Tama. Depende na lang kung tumatama yung SOD mo. Umattendance lang kahit wala siya sa classroom. Tapos siya pa yung may perfect na grade. Sakto, uno. Nag-chat sa kaklase, men, pasulit na lang sa 1-4. Ay! At masusulatan na naman nila dito si Sanji. And Super Marco yet again, kasama dun sa fight line. Although technically wala yung assist, pero nandun yung presence. RTC, dedepensa muna. Mountain Shocker na gamit na rin. Mukhang kontrolado ng Team Falcons ang early game pacing dito pero naiwanan si Oheb na nagfa-farm doon sa baba. Meanwhile, hindi pa naman ganun kalaki ang lead dito ng Team Falcons. Dahil doon sa nakuhang energy plates ni Oheb doon sa bottom lane, kahit pa paano ay napaliit nila yung lead ng Team Falcons onto just 500. Sa ganyang klase na energy shields na natira at around 180 something yung meron siya, and yun yung kalamangan na meron siya. That's technically 120 to 30. And because of this entropy, he might get this turret pushed down. Okay, sige. Nag-play safe na lang din nung nakita niya na dalawa yung sumusugod sa kanya. But then again, this is still a Nathan. He could continue doing that na kumuha ng Torre dahil alam niyang medyo lugi sila sa team fight. Yun din kasi ang kalakasan ng Nathan. Kung maalala mo yung time na yung maikling oras na nakapasok si Nathan sa ating meta in the competitive global stage, ginagamit talaga ito. Kasabayan pa nga ata ng isang Mathilda kung saan ginagamit nila yung entropy para mag-push ng Torre, auto-exit with a guiding wind, tapos recta objective na ulit. And speaking of objective, recta na sa second turtle. Okay, express sa mga nangyayari. Naglatag na ng girls pathway dito si Owen. There's going to be a chase down. Entropy activated dito para kay Oheb. Kaso nga
sana si Kyle TZ ay makakuha doon ng magandang vantage for kay Kyle TZ. There's going to be the jump, pero paatras at pasulong muna para sa TLPH. Where Marco nagpa-farm na rin doon sa may bandang side lanes at lumalaki na nga ang kalamangan ng Team Falcons. Papunta na ng 2,000. Silipin natin ang goal difference atin ng PBI. Kung nakikita na natin sa XP lane yung kalamangan. Sobra. Every single lane for Team Falcons, nakalamang sila. XP, even roam, even mid, jungle, and gold lane. At kung titignan mo din kasi yung matchup kahit papano, individually, kaya pumalag ng Lapo against Arlot, Baxa against YSS, Kagura against the Farsa. Literal na lahat pinasinusubukan nilang ipanalo individually. Tapos, bonus na lang na yung 5v5 matchup and yung mga 2v2 na ganito, nakukuha nila yung advantage. Ang hirap ng matchup na ito, no, kahit saan sila lumingon. Nandun lagi yung Team Falcons. And now, eyeing their sights onto the bottom lane turret. Nakikita natin the pressure is still on here para kay Oheb. Isang minuto pa naman bago lumabas ang final turtle ng larong ito. And so far for Team Falcon, sama-sama na agad sila. Wala ka na makikitang mag-isa bukod kay Super Marco na may pwede rin sumali anytime via the Spear of Destruction. Saktong pagpa-farm lang muna, nag-aantay ng perfect opportunity ang TLPH na maghanap ng laban. Okay, JP, could still back away pero si Kyle TZ talagang isa sa pinaka... M2 to M3, kaya naman hype na hype talaga ang mga tao. Hype na hype na rin si Ferds dito. Oh nako, mahuhuli pa nila dito. Even committing the final slash. Last bits of air strike kaya aabot din. Kala ko makakasurvive pa si Ferds doon, pero good punish coming in from TLPH somehow. And nalilimit yung hanggang 1.7k gold lead lang ang hawak ng Team Falcons. But if they won't do something extra, if they won't give Oheb a game of his life na samahan siya doon na mag-rotate ng TLPH, might as well, tuloy-tuloy pa rin na makuha ng Team Falcons yung mga objectives, and not just that, even yung kills. Medyo unti-unti na rin nawawasak ang mga tore. Pero Super Marco in a 2v1 scenario. Wow, game against OD pero hindi kaya maniobrahin yung pagdadalawa sa kanya dito ng TLPH. Habang sa may bandang pago naman, Kyle TZ will still be able to secure that big objective. Pero balikan natin yung 2-on-1 na yun. Pero susunod pa pala, wag yung balikan. Dito tayo tumutok lahat, committing onto side for the final slash. Kaso mukhang hindi na niya kayang takasan pa ang Falcons. Yung 2v1 sa top, we almost thought it was a win na for Super Marco. Akala natin magagalawan pa niya. But then because of TLPH, this is still Kyle TZ. Wait, hold that thought. Kyle TZ, though, dire-diretso pa rin. Grabe yung pagpasok dito ng Team Falcons. Hinahanap talaga nila yung katawan dito ni Cartesi. Pero si Obi tumutubo na rin. Okay, nalatag pa rin dito yung first one. May aabutan pa si Sanji. Wala yan yung overturn combo dito para sa Team Falcons. Chase down para kay JP Cartesi. Pakakawala na ba yung pana? Kanino ba ang kanya magiging target? Pero diretso lang aatras sa Team Falcons. At lumiit ang kalamangan ng Team Falcons. Kahit pa sabihin natin na kanina ay pumapatak na sana ng 2,000 ay parang bumabalik near that 1k mark. And looking at the damage dealt, napakalaki na rin pala ng damage na binabato dito ni Sanji. At habang tumatagal itong laro na to, ay nagbabadya din yung late game scaling ng isang Nathan. Lalo na hindi pa siya nahahawakan dito for TLPH. Masyado pang malaya si Oheb. And ang nagiging cons naman nun is that kinukulang sila doon sa damage na pang finish off sa Team Falcons. Yes, mataas yung damage death na nanggagaling dito kay Sanji. Pero kulang pa din as of the moment. This is still a Lapu-Lapu, this is still a Baxa, and a Hylos. Kapag nag-ultimate yung Hylos, may revitalize pa kasama, pwede mabuhay si Owen. Now, Kyle TZ goes in. At na-realize din nila yan. Kaya nga tinawag na rin dito for extra assistance si Oheb. Ngayon, nandun yung badya pa rin na jump in for Team Falcons. But still, maganda yung formation for TLPH, preventing anyone na sobrang malayo for to be safe para sa kanila. At now, 10 segundo na lang ang inaabangan natin para sa pinakaunang Lord ng larong ito. Team Falcons pa rin naman ang may hawak ng lead. Napakaganda na kanilang pwesto ngayon for a potential pincer maneuver. Pero tamang-tama na ang pwesto ng TLPH dito. Safe ang kanilang pag-disperse at makakalipat din ata si Sanji pabalik sa kanilang mga tore. Nice setup mula sa parehas na kupunan. Ganda rin ang hawak ni JP doon sa other side ng RMB. Kasi hindi na kailangan mag-long walk pa ni Sanji para makarating doon sa other side of the river. Mas mapapaaga yung pagpwesto nila. Even though nakita siya na wings by wings, hindi naman mag-go ang TLPH as long as hindi pa cool down yung wings by wings kay Sanji. Hintay lang din nila na maging up yung resources, up din naman lahat ng spells, and kailangan lang nilang puwersahin na mauna yung Team Falcons bago sila yung pumalag. Kaso ngayon, nakaabang na rin sila.
May tinabuild si Super Marco, nasa taas lang. Hindi alam ng TLPH na hindi tinuloy yung Super Marco push. Pero regardless, Retry! mukhang si Sanji, Naku. ni-retry ni Kyle. Grabe yung commitment doon, ha? Kaso Fire ngayon, slash! alam na ni Sanford is going to be the window para sa oportunidad Oh na matay my! daw na si Caldisi, pero buhay pa rin. Yes, SOD, tama pa! At si Super Marco, the bulletproof, moving forward. Pero sa kabilang banda, makakasunod na si JP, kaya si JP na lang ang bibigyan nila. Energy! Ay! Makaka-exit pa rin doon si Daddy JP! Sa dinami-dami ng mga binato, walang babagsak kahit isa. Si Few ay nakahanap ng isa, si Carl pala ang kanyang nakita. Yung Lord ngayon ay lalabanan pa, si Falcons ang makakakuha. Lord secured para dito sa Team Falcons at wala ng team fight pa na mangyayari. At first, it thought it was a broken play para sa Team Falcons with Kyle TZ spending that retribution para dito kay Sanji. Sobrang forced yung flicker, tapos Yep. hindi sila makakapasok. Pero teka lang, hold the tall, glorious pathway in! Okay, pumilit na pumasok dito ang TLPH. Kapalit na ito ang buhay ni Ogwen. First from the back, jumping in. It's going to be the one activated. Sasama pa si Super Marco. Grabe Spur Misery. Activated na rin dito si OM. But still, hindi pa rin nila maabot dito si 2-1-2. Super Marco. That's going to be a 2-4-2 trade-off para sa TLPH at Team Falcons. Pero hindi pa tapos. Dahil by, uy, ano na sa lupa para kay Caldisi. Kaso saan ka pupunta? It's going to be the Baby Kicks. Activated. Oh wow, I think naghanap ng pincer maneuver ang Team Falcons doon. Oo. Pero parehas kumaliwa. At ngayon si Super Marco, Marco. si Carl ay magkikita. Nice traces out pero may Lord na kailangan sagutin ang TLPH. Really a miscalculated damage output mula dito kay ang Oheb sa kanyang Nathan. Akala ni Kyle TZ kakayanin pa niya i-sustain yung damage output pa Super Marco. Tinamaan naman ng strike. Okay lang, makakatakas pa rin naman. But still, there's also few maganda rin kung sakaling gumaw doon sila Sanford. Alam mo kanina, actually back-to-back na. Parehas ang team fights na napakaganda ng mga yin-yang overturn. Ni Few, hindi masyado napapansin kasi ang daming kasabay. Pero that's, I think, guaranteed 2 to 3 people ang natatamaan ni Few on his Kagura sa last 2 team fights na nanalo ang Team Falcons. Yun yung pinaka nagbibigay ng kulay. And as much as we could see rin, hirap din ng TLPH to chase him down. Laking bagay ngayon, yung mobility onto the map. Easy clear dito para sa Team Falcons. Laking resource nung glorious pathway mula kay Ogwen. Oh, pero Matapang, si Kyle TZ may mga ginagawang acrobatic plays. Siya lang ang pwedeng gumawa niyan, ha? Sinusubukan niya mang-bait out ng isa pang crucial ultimate. It could be the first ultimate. Yep. But TZ goes in. Okay, sinalubong agad doon ni JP. Stopping by. Nandun yung stop over previous muna. fighter. Pero yung previous fighter ay na-activate na dito para kay Palastas. First. Kaya alam nila na SOD. kung sakali ba pwede na bigyan. Pero si Super Marco makakabasok rin with a free hit. Pero not for long kasi mga corners na ni Carl Kizzy. It's going to be a shutdown kill. With the Guardian. AK para kala Carl Kizzy. Si Carl Kizzy nila matita na ngayon. Mag-isa. At tatatanggal pa nila Carl Kizzy with the triple kill. And at first, napakaganda na sana para sa Team Falcons. Pero Carl TZ with the kiting, the face of the MLBB. Pinakita niya kung paano nga palaruin ang YSS na to. Kung kinailangan na naman ng DLPH na magsa-step up, it's Carl TZ na magpapakitang gilas. It could have been a wipeout. Sa kamay naman ng TLPH na sila yung maubos. Ang kaso nga lang, dahil dito sa ginawa nila na pag-kite and pag-try na ilagay doon sa likod yung mga damage dealers to a point na masyado nang malalim ito Super Marco. Yep. Napilitan na ang mga members ng TLPH na kunin ang mga nasa harap and ang Team Falcons naman naiwan na yung mga sustain heroes. Wala nang damage output na panggagalingan at mukhang libre yung Lord. At what up to that, nawala rin kasi si Fiuka. So what? It's going to be OM na makakuha ng Lord. Ngayon, back away muna for Team Falcons. Kaso there's no way out kasi nakasalubong na rin. Marco! Chineckpoint sila doon nila Sanford. Kasi si Super Marco, sapat pa rin naman yung damage ngayon naatras. May Lord na nakuha dito ang TLPH. And this is the third Lord of the game. Sasamahan ito ni Sanji. 4 na taong buhay para sa TLPH and for Team Falcons. 20 segundos ang kailangan nilang tayin. Papasukin ba ito? Ni Super Marco mukhang hindi. Dedepensa muna sila. Kung matalo ang Falcons dito, 6-game lose streak na. Lilipad pa ba ang Team Falcons? At ngayon, hawak na ng TLPH sa kamay nila. Kung sakali mapuputulin ang pakpak Glorious pathway. para sa paglipad dito for Team Falcons. Andyan yung Glorious Pathway, delaying things up para dito sa TLPH. So, yung 5. Buhay na rin naman yung 5 para dumepensa at hindi pa matatapos ang game number 3.
Hihinga pa ang Team Falcons. Napakagandang layer din na tituloy nila at in-stay nila na nakalinya yung mga minion waves para ma-maximize si Super Marco yung kanyang passive at lahat maklear niya in an instant. Nice defense pa din naman for Team Falcons. The thing is, nabasagan na sila ng inhibitor turret. But for this Lord, kailangan ng ilapag ng Team Falcons lahat ng pwede nilang ilapag. Yung pagkakalatag ng Glorious Pathway, everything else for Team Falcons, they have to really do it perfectly para manalo doon sa clash. And let's take this time to appreciate JP's milestone in MPL Philippines. JP officially surpasses Oh My Venus and takes top 4 in total career assists with 2,593 in MPL PH. Guys, Grabe. palakpakan natin si JP. At guys, manood na tayo ng team fight na to. Madadagdagan pa yan kasi sa ngayon may nagbabadya pa rin na magagandang angulo para sa TLPH. Pero for Team Falcons, it's not yet over. As we mentioned, maganda pa rin naman yung trajectory, yung angulo na nakukuha nila Super Marco. And even yung nagkataon lang kanina na after the burst, natanggal din siya agad. Tsaka grabe yung kiting ni Gartezy dun. Oo. Alam mo yung parang kapag in-explain mo kung paano gumagana si YSS sa isang bata, ganun yung ipapakita mong video. Alika, panoorin mo to. Ganito lang. But this time, pwepwersa yata ang TMPH ng move. Okay, that's a huge mark Flicker? na ginawa and flicker naman Nexus sila onto Fugue. Too much information dito. Wala ring flicker si Sanji, by the way. Wow, dalawang flicker ang na-expend doon. Pero I think naka-pull yourself together at dito si Few. Mas mapapa ang cooldown ng kanyang flicker kahit sabay nilang binato ito. At saktong-sakto, no, paglabas ng ating susunod na Lord, this is still not an evolved Lord. Pero sa pagsilip natin sa ating in-game equipment natin ng Infinix Joshi Cakes, ano ba yung pinaka pwede nating pansinin dito? Lamang naman itong si Oheb sa when it comes to the gold and even yung items, pero lock item na rin naman ito si Super Marco. So nakadepende na to sa kung paano po protektahan ng mga sustain heroes ang kanilang mga hyper carries. For TLPH, nandyan itong si JP at si Sanford. Setup is very vital, but Kyle TZ will go in. Binunggo ni Sanford! Okay, nagmamadali na sila dito. Yung SOD tatama pero hindi sapat para makuha ng magandang angulo ang Team Falcons for a steal. Ngayon nagmamadali. Kailangan nilang unti-unting umatras para dumepensa. Sobrang bilis mag-lord ng Nathan Pick ng Team Liquid Philippines. Hindi na nakapag-react ang Team Falcons. Again, kailangan nila dumepensa na naman mula sa Team Liquid Philippines na lamang ng 7,000. So, isa pa sa pwedeng gawin ng Team Falcons ay hulihin talaga kung nasaan ito si Oheb. Magandang ikot, magandang Glorious Pathway, magandang latag, and even yung SOD hit from Super Marco. If that would connect, if Super Marco can get his position doon sa backlines para unahin etong si Sanji at si Oheb, that could turn things around for the side of Team Ogwen! Falcons. Pero Ogwen, Okay, that's going to be a Goal! big play. Para Immortality dito kay down! Ogwen and kay Few tanggal si Carl Easy. Pero may immortality pa rin naman. What a jump in para dito kay Holy JP God! putting himself onto the line. Oh! Matanggal niya pa yung dati niyang idolo. Idolo ng mga kids is down. At yung iba mga members dito, OM featuring the Sansa Duo targeting the base of Team Falcons. Dalawang pangyayari sa mapa. Pero isa lang ang tinitignan natin pangyayari kung matatapos Marco! na ba ito ng TLPH. Super Marco still SOD! alive. SOD committed here. Tatama man pero hindi yata yun. Yung blink, hindi yun yung posisyon na gusto niya. At mukhang makakadepensa pa dito ang Team Falcons. But here comes Oheb. Bumibase na siya. Okay, na-activate na rin dito yung entropy with a